Ibig sabihin, pag direct hire ka, libre din ng employer, sagot din ng employer ang plane ticket mo. Oo, libre talaga. So, 3 weeks kang naghahanap do sa job bank, gc.ca, and then nakita mo tong employer na to, nasaktuhan mo, na nag-a-apply siya ng LMIA nun. So sabi ko, napaka-lucky ko kasi 1,000 biruin yun, ha? 1,000 applicants. Kaya minsan yung mga kababayan natin na nababasa ko minsan doon sa group, minsan wala naman nagre-reply sa akin kasi ganito, ganyan. Oo nga kasi, ang dami talagang nag-a-apply, hindi lang hundreds, is thousands yan. Nagbasa ako mismo doon talaga. Nag-search talaga kasi DIY nga ako eh. Wala namang pwedeng agency dito sa Japan na o consultant na mag-process ng work permit mo. So yun yung ginawa ko. Kung matyaga ka lang magbasa at kung online o kung DIY ka talaga, kailangan mo talagang magbasa. Yan kasi ang nagiging problema nung ibang mga applicant. Yung tiyaga, yung tiyaga lang ng panunood ng video, wala silang tiyaga eh. Diba? Yes. Para malaman yung proseso, ang gusto lang nila lagi, magtanong, how po? Paano mo malalaman kung hindi mo unang-una papanoodin yung video? Pangalawa, tsatsagain yung pag-a-apply, di ba? Maraming ganyan na problema, isa sa mga problema ng mga Pilipino yan. Kasi gusto nila spoon feeding. Pinoy ako! Ako nga pala si Jason Saman. Yan. Pilipinas, ako ay galing ng from Bicol. Actually ako ay galing ng Japan. So permanent resident ako doon, pero lumipat ako ng Canada kasi may mga reasons kung bakit ako lumipat dito. So bali 10 years, 11 years ako sa Japan. Then nag-apply ako dito sa Canada, sa farm din. Pangalan ng farm is Starbrook Farms Limited, dito sa may Richmond, British Columbia. Anong experience mo or work experience mo sa Japan? 2007 hanggang 2010, trainee ako and then technical internship. Sa 3 years na yon, poultry farm mismo. Isang malaking poultry farm sa Japan. 3 years ako doon. Before kasi, under siya ng TESDA, ng JITCO. Parang siya, joint project. So nagpapadala sila ng mga trainees sa Japan para ma-acquire yung mga knowledge, technology, para after nun, pag uwi ng sariling bansa mo, magagamit mo siya. Pero hindi naman talaga yun yung purpose doon. Walang working visa sa Japan eh. So ginawa nila yun, nasa trainee ka o technical intern, papasukin ka ng Japan para magtrabaho doon ng mababa yung pasahod. So, after that, na-met ko yung wife ko sa Japan. She is a third generation Japanese. So, permanent resident yun yung wife ko. After nung training ko, nagpakasal kami. Pinabalik na ako ng Japan, nasa spousal visa. Tuloy-tuloy na yun. Nag-work ako sa mga factories doon sa Japan. So, after that, kasi ang passion ko sa agriculture talaga, sa livestock, nag-apply ako sa swine farm naman. Ayun, nagtagal din ako doon, almost 3 years. So, all in all, ang experience ko talaga is sa swine saka sa poultry. So, ginamit ko yon, yung experience na yon, nung nag-apply ako sa job bank. Dala-dalawang industry yung sinasubmitan ko ng resume. Para mas mabilis, para makakuha ka ng employer. Paano yung naging quarantine mo? Quarantine process mo? Doon sa quarantine kasi, pag binasid, pumunta kayo ng IRCC, yung mga temporary foreign workers, kailangan pa rin ng hotel quarantine, 3 days mandatory. Kaya ako, exempted ako doon sa 3 days mandatory hotel quarantine kasi under ako ng, may exemption kasi sa primary agriculture, tulad ko, sa poultry farm, trabaho, or sa food processing, yung may mga ganun, sa mga essential workers, may mga exemption, wala ng 3 days hotel quarantine. So, diretso ka na, kailangan mo lang ng quarantine information plan for temporary foreign workers na galing yan sa employer mo. Kung saan nakalagay doon, naka-indicate doon, kung saan ka magko-quarantine ng 14 days. So kapag under ka ng primary agriculture, so kung iaano natin, medyo mahaba pa eh. Tanong ko na lang sa'yo, kasi mapapansin ng ating mga kababayan yung background mo, di ba? Na parang ano ba yung, nasa ka ba ngayon? Kasi para malaman namin kung saan ka na, kasi ito is part of the quarantine plan, di ba? Pero since sinabi mo na hindi na required yung hotel quarantine sa mga essential workers na katulad mo, kaya kumbaga nagkaroon yung employer mo ng quarantine plan at diyan kanila inilagay. Kamusta naman ang accommodation mo diyan?
kung ako tatanungin, medyo okay naman, pero hindi 100% okay. Ayun. So parang ano siya. So siguro dito na rin ako titira. Okay naman, parang cottage yung style niya. Ayun. So, cottage yan, and then, kita mo na ba dyan yung farm na pagtatrabahuhan mo? Oo, nandun lang sa labas. Nandun na paglabas mo, yun na yung ano. So yung- ibig sabihin, nasa farm na mismo kayo. Oo. And then, nasa specific area ka lang, which is a cottage. Oo. So, kasi itong business nung this is a family business. Gaano, Kaya konti sa lang pagkakaalam mo, gaano karami yung mga empleyado dyan? employer niya, siguro lang, 3 plus silang mag-asawa, yung may-ari. 5 lang kami. Yung family business nga. Yung Oo, ganun. so talagang sinuwerte ka lang talaga dyan. Oo, ano? oo, Na, oo. Hindi sila nag-hire ng maramihan. Hindi. Oo, okay. Oo, kasi ang sabi sa akin ng employer ko, matanda na ako, kailangan ko ng katulong na mag-manage ng farm ko. Di natin alam, baka as time goes by, gawin niya akong co-owner ng farm niya. Oo Much nga, better. baka ipamana sa'yo yan kasi ilan lang pala kayo dyan, di ba? Yan yung ko sana, kung ganun man mangyari, much better yun. Ano Oo. yung nag-inspire sa'yo or nag-motivate sa'yo para mag-apply dito sa Canada? Noon pa, since 2009, alam ko na yung job bank. Nag-start na ako mag-apply doon. May friend kasi ako na binigay yung website na yon, yung job bank. Matagal ko nang alam yun. And then sabi ko, saka na ako mag-apply dito after ng training ko kasi may experience ako na 3 years. So that time, mahirap pang makapasok ng Canada eh. So nangyari, may sister ako na licensed vet sa Pinas. Nag-training din siya sa Japan. Siya yung pina-apply ko una. Sabi ko, try mo dito mag-apply. So siya yung mas nauna kasi licensed vet siya tapos yung experience niya sa dairy. Mabilis siyang natanggap. Actually, nandito siya sa Canada. Nauna siya sa akin. Ano yan? Direct hire din yung kapatid mo? Yeah. Oo, sa temporary foreign worker. Sa job bank din siya nag-apply? Yes. Before. Mhm. So, yun, nag-inspire sa akin dito is yung nag-start kasi nung time na yun yung Canada mag-accept ng mga foreign worker that time. Sabi ko maganda siguro doon kasi unang-una ang Canada is naisip ko is para sa pamilya or family oriented siya. Kung madadala ko yung family ko dito, especially yung anak ko, so madali na yung, sabi nga ng mga Hapon, madali ang pamumuhay sa Canada. Sila mismo rin nagsasabi. Saka madali ka maka-adjust sa culture nila. So, yun yung nag-inspire sa akin. Sabi ko, nung time na, yun nga, nag-apply yung sister ko, nauna siya dito. Yun, kala ko matutulungan ako pero mas mabuti na yung sarili mong sikap. Ayun, nag-earn muna ako ng, sabi ko, maraming disappointments eh. Sabi ko, ayaw ko na, wala namang matanggap sa akin, wala namang nag-reply o gano'n. Sabi ng sister ko, ayusin mo, baguhin natin yung resume mo kasi yung sister ko dati, isinasama siya pag may ini-interview sila ng mga foreign worker. Yun, kaya alam niya kung paano yung proseso, paano yung format ng resume na kailangan para mapansin ka. Yun. Masasabi mo bang nakatulong yung advices ko na napapanood mo doon sa aking mga videos? Katulad nung nire-reiterate ko parati, 'di ba, na very important yung format ng resume sa sir, pag-apply. maganda yung mga contents mo, yung mga sinasabi mo. Nakatulong talaga siya. So, pangalawa, nanood ako doon para ma-motivate ako na ituloy ko, mga ganun ba? Ayun. Saka may mga friends na rin ako nandito. Isa rin sa nag-motivate sa akin na bakit hindi ko ituloy. Kasi noong time na yun, permanent na ako ng Japan, ano pang kailangan kong gawin doon? Bakit? Hindi na, dito na lang ako. Ganun ba? Kaya lang, syempre, sa Japan din kasi, sa loob ng 11 years, na-experience ko yung discrimination. Pangalawa, ang touring talaga sa'yo doon, worker ka lang. Ganun. Isa yun sa mga reasons. Paano mo naman na-discover o nalaman, nakilala itong employer ngayon na nag-hire sa iyo? February, nag-start ulit ako mag-search sa job bank. Then, So very very recent. Kumbaga, bago lang kasi February ka lang ulit talagang nag-apply. Oo, ganun yun na. February. Then sa loob nung February na yun, sa loob ng 3 weeks na yun, nag-send ng resume, cover letter sa swine industry saka sa poultry. Ayun. May nag-reply naman sa akin sa swine, kaya lang kailangan nila ng IELTS, ng mga ganito. Hindi pa ako ready sa IELTS noon. Ni-require nila yung IELTS kasi skilled work yung i-offer nila
nila, diretso ka na as PR nun pag sa application. So na-timingan ko itong sa poultry, yung employer, eksakto naghahanap ng applicant. And then ongoing yung process ng LMIA niya. Nagpa-process na siya. Sabi niya sa akin, nung nag-email back siya sa akin, sabi niya, sama kita sa shortlist ko. Sabi ko, oo, okay to ah. Yung gano'n. So, 3 weeks na akong nag-apply nun. Then, after 3 weeks, nag-reply siya sa akin. So, 3 weeks kang naghahanap do sa job bank, Yeah. GC.ca, and then nakita mo tong employer na to, nasaktuhan mo, na nag-a-apply siya ng LMIA nun. Oo. Tama, di ba? Tapos, hindi ka nito hininga ng IELTS. Hindi. Kasi ano siya, low skilled siya. Under siya ng 8431 and OC. So, under General Farm Worker is a poultry farm worker ako. Sabi ko dun sa kapatid ko, okay na siguro ito kasi makapasok lang ako ng Canada. So, alam na natin kung anong pwede natin gawin kasi mahirap talagang pumasok. Nung nakausap ko nga yung employer, sabi ko sa kanila, I'm very lucky kasi ako yung na-select nyo. Sabi niya, oo, kasi nung nag-job posting sila, nasa 1,000 applicants. Yung Yung nag-apply. nag-send ng resume. Oo. Meron pa doon nag-o-offer sa kanila daw ng pera para lang doon sa taong nag-a-apply na yun na makapunta dito. Sabi nga kung kami medyo opportunistic kami na tao, i-grab namin yun pero hindi namin ginawa. So sabi ko, napaka-lucky ko kasi 1,000 biruin yun ha. 1,000 applicants. Kaya minsan yung mga kababayan natin na nababasa ko minsan doon sa group, minsan wala naman nagre-reply sa akin kasi ganito, ganyan. Oo nga kasi ang dami talagang nag-apply, hindi lang hundreds, is thousands yan. Kaya, So, gusto ko lang i-clarify yan do sa ating mga kababayan na nag-a-apply. Very important yan na kailangan maintindihan nila na hindi lang sila yung nag-a-apply for the job. Kaya talagang kahit mismo yung employer ay nahihirapan na mag-select, mag-sort, mag-shortlist yes. ng mga applicants. And talagang kailangan mo ng tiyaga dito, di ba? Katulad ng ginawa mo. Ganun talaga. Oo. Yun yung kailangan intindihin ng mga kababayan natin. Kasi minsan masyadong, yun nga, frustration, yung gustong makalabas ng Pilipinas, hindi natin alam kung anong dahilan nila. O siguro gawa ng poverty o kahirapan. Kaya lang dapat isa-isip din nila, ilagay nila sa isip na hindi lang sila yung aplikante talaga. Marami talaga. Kaya ang pinaka-the best doon, pagandahin ninyo yung resume nila, gawa nila ng para mapansin sila ng employer. So siguro, kung kulang ka sa experiences mo, dagdagan mo. Ganon. Actually, kung bata ka pa naman, nasa age ka pa lang ng 20s to 30s, huwag mo nang pilitin na pumunta dito, gain more experience. Ako, 41 na ako. 41 years old. That time, nung nag-apply ako nung time na yun, sa 29 yata ako nun. Yeah, sabi ko, mag-gain mo na ako experience. So, siguro, tingnan natin, as time goes by, tingnan natin kung ano mangyayari. Ngayon, talaga siguro para sa akin, makapunta dito. Siguro i-walk through mo kami sa proseso kasi yan ang itatanong ng ating mga kababayan. Paano po ba yung proseso? So, nag-apply ka, nagpasa ka ng resume, and then after na mag-respond nung employer, ano na yung mga next steps na ginawa mo? Kasi direct ka, di ba? Direct from Japan, hindi ka na umuwi ng Pilipinas, dumiretso ka from Japan going to Canada. Yun, nag-apply ako for 3 weeks ngayon. Nag-reply yung aking employer. And then sabi niya sa akin, maghintay ka ng 1 month para dun sa, kasi ongoing yung application ko pa ng LMIA. So, paano to? Nung na-receive nila yung application mo, nung na-receive nila yung resume mo, tinawagan ka ba nila or in-email ka nila? Nag-email sila sa akin. Nag-email siya sa akin na sabi, isasama kita sa shortlisting ko. Yun. So, wala pang 1 month, nag-email ako sa kanila just to make sure na talagang kasama ako dun sa shortlisting. Gusto ko lang makasiguro eh. In-email ko, sabi niya sa akin wala pang 1 month, ganito. Sabi niya, just trust the process kasi kasama ka naman sa shortlisted ka dito sa Ayun. So, after 1 month and 10 days, so nag-email ulit siya sa akin na kailangan ka ba available para sa interview. So, nag-interview kami sa WhatsApp. Hindi pa nga alam ng employee ko paano ba mag-connect dito sa ganito. Turuan mo kung paano kita makontak dan. Sabi ko through Facebook. Ibig sabihin, talagang interesado itong employer na to sa'yo. Yes. Interesado talaga siya. Kasi nga, may experience ako sa poultry farming. Tapos, sa Japan pa yon, kilala naman natin ang Japan pagdating sa technology. Then, sabi niya, interviewin kita. So, ano yung mga tinanong sa'yo during the interview? Nung interview, ang unang tanong niya sa akin,
regarding dun sa experiences mo sa trabaho. Tapos, ano yung long-term plan mo pag nandito ka na sa Canada. Yun yung talaga sa akin, yung long-term plan. So, naisip ko, okay to talagang susuportahan ka nito kung mag-go through ka talaga. So, yun lang naman. After that, sinabi niya sa akin, sige, hired ka na. So, kukunin ka namin. Approve na yung LMIA. Pinadala niya sa akin yung employment contract. Walang job offer letter. Employment contract yung pinigay niya sa akin. Pakisign ito. And then, after masign mo yan, papadala ko na yung LMIA. So, yun yung importante. So, binigay na lang sa akin yung employment contract, then LMIA. So, by April 25, so, kumpleto na ako ng papers na. Nagkano lang ako ng mga ilang days kasi nga, medyo natagalan na ako gawa dun sa translation ng mga documents mo. Kasi Japanese ba? Yeah, yes, yung mga yes, documents yes. mo. Okay. Oo, ano yun, certified translator talaga yun. Yun ang kailangan ng Canada kasi. Hindi yung basta, ako kaya mo mag-translate kasi marunong ako mag-Japan eh. Pero hindi pwede, or yung kakilala mo, hindi pwedeng mag-translate yan, basta-basta. Kailangan certified mismo. So, nag-search ako sa website ng Canada kung sino yung mga authorized nila mismo na translator doon sa Japan. Meron yan silang listing doon. Meron yan, makalista doon. Sinearch ko sa sa Canadian Embassy sa Japan. Sa mismong Canadian Embassy ka nag-search kung saan merong authorized na translator. No, ginamit ko lang yung common sense ko na try ko dito sa Canadian Embassy. Nagbasa ako mismo doon talaga. Nag-search talaga kasi DIY nga ako eh. Wala namang pwedeng agency dito sa Japan na o consultant na mag-process ng work permit mo. So yun yung ginawa ko. Ayun, translation, inaabot ng 10 days siguro. Yung certified talaga yun. Meron pang ano yun. Ano yung mga documents na kailangan ipa-certify mo, ipa-translate mo? Yun, yung mga requirements pala na sinubmit ko is, ang sinubmit ko lang certificate of employment, tapos employment contract ng mga employer ko doon, tapos ito bago yan sa pandinig niya, certificate of resignation. Ang Japan gumagawa niyan, pero yung ibang country hindi masyadong ginagawa yan, sa Japan lang. So kailangan ng certificate of resignation dyan sa Japan lang? Oo. Meron akong napagtanungan nga na immigration consultant, nag-video din. Pero sinubukan ko, nag-live sila sa YouTube. Tinanong ko, sabi ko, ma'am, tinatanggap ba yung certificate of resignation ng IRCC? Ang sagot mo naman sa akin, medyo naangasan lang ako, sagot na sa akin, there's no such certificate of resignation ganito, bago yan sa akin. Naman, dapat immigration consultant ka, use this. Di ba? Hindi naman sa di ba? Dapat alam mo, immigration consultant ka, lahat ng papers, lahat ng galing ng ibang bansa, dapat alam mo, di ba? Hindi ko nagustuhan yung sagot niya eh. There's no such thing na ganito, ganyan. Oh, wow. Bahala, hindi na ako nanood ng mga nila. Mga video niya. Nag-focus na lang ako dun sa'yo. Kasi talagang namomotivate ako. Ayun, yun lang yung sinabit ko. Hindi na ako nag-submit ng work history. Kailangan mo pa ba ng mga marriage certificate, wala na? So, ang kailangan mo lang is yung certificate of employment? Oo, tapos employment contract. So, yung employment certificate, kasi nakalagay doon sa IRCC, doon sa GCP. Binasa ako, nag-search ako. Kung wala kang reference letter is equivalent siya doon sa certificate of employment. Isa sa yan sa nagiging problema ng mga nag-a-apply sa ng mga Pilipino kababayan na pagdating doon sa wala akong reference letter, hindi ganito, ganyan. Pwede po yung employment certificate. Okay, so instead of yung tinatanong nila na reference letter, pwede nang yung certificate of employment. Yes. Okay. Dapat indicated lang doon sa certificate of employment yung magkano yung sahod mo, mga benefits mo nakalagay doon. Kung kailan ka nagtrabaho. Tama, 'di ba? At saka kung kailan nag-end yung contract mo. Oo. Tapos yung sa employment contract mo naman, halos pareho lang naman yan. Kung may makukuha kayong employment contract, mas maganda. Additional documents yun. So, inattach ko yung certificate of employment ko doon sa mismo doon pag nasa GCK, kung online application. So, ito, puro online ang application. Meron ka bang actual na mga papel na pinadala or in-scan mo lang and then sinend mo online? Scan lang lahat. Bumili ako ng printer, ng scanner, lahat. Kasi may laptop naman ako. Pinaghandaan ko talaga yun. I-upload mo lang. Yun. Basta yun yung sinubmit ko lang. Certificate of employment contract. Wala nang iba. Yung iba, yung mga basic, passport mo, yung digital picture mo, LMIA, then employment contract, tapos yung mga credentials, diploma, yung gano'n. Kung may mga certificates, yun. And then, nag-create ka ng account sa cic.gc.ca.
Oo, doon sa IRCC, yung GCK na tinatawag. So, kailangan mo Create mag-create ng ng account doon para makapag-apply ka ng ano yung ina-applyan mo? Work permit ba? Work permit outside Canada. Okay. Online yun, online siya. So yan, Kasi para clarify, kabayan, kinaklarify ko lang para Oo. sa ating mga subscribers para hindi sila malito na kasi yung iba na direct hire from the Philippines, ang kailangan makipag-coordinate ka sa Polo. Sa pagkakataon na ito, hindi ka Oo. na dumaan sa Polo, hindi mo na kailangan dumaan sa POEA, direct No. ito sa Oo. Government of Canada. Oo, sir. Ganun yung ginawa ko. Kasi hindi na kami sakop ng POEA, ng Polo, kasi nga immigrant worker ako. Hindi ko lang alam kung yung hindi immigrant worker sa Japan, parang OFW or trainee, hindi ko lang alam kung dadaan sila dyan. Kung halimbawa, Yan. nanggaling So, sila ng mabuti binanggit mo yan. Yan yung pagkakaiba, di ba? Ikaw kasi Oo, dyan. ay permanent resident dyan sa Yes, Japan. yes. And then, Oo. kung halimbawa OFW ka, hindi natin alam kung Yun, ano yung yun, magiging hindi ko proseso, alam. di ba? Oo, Baka lang ha, baka kailangan mong dumaan sa Polo Yes, at sa yun, POEA. So, clarify yan, mga kababayan. May ha? yun. Oo, merong differences kasi yun. Yes. So, Mabuti sa katulad binanggit mo. sa ano ko, dire-diretso lang ako. Pag apply ko, upload ko lahat ng kailangan doon, nagbayad ako. So, ang pagbabayad ko through credit card. Kabayan, paano yung yung biometrics? Kumuha Yung ka ba yan? biometrics, meron dito sa VFS naman, yung VFS Global, lahat ng bansa, halos lahat ng bansa meron sila. So, sa Visa Application Center ng VFS. So, meron din sa Japan. Okay, so nakalagay meron naman yan talagang sa ano Oo. rin yan, sa cic.gc.ci, Yes, di ba? yes, sa IRCC. May nakalagay doon na basta kung matyaga ka lang magbasa at kung online o kung DIY ka talaga, kailangan mo talagang magbasa. Yan kasi ang nagiging problema nung ibang mga applicant. Yung tiyaga, yung tiyaga lang ng panunood ng video, wala silang tiyaga di Yes, ba? yes, yes. Para malaman yung proseso, ang gusto lang nila lagi, magtanong, how po? Paano mo malalaman kung hindi mo unang-una papanoodin yung Yan, video? yan. Pangalawa, tsatsagain yung pag-a-apply, di ba? So, maraming ganyan na problema, isa sa mga problema ng mga Pilipino yan. Kasi gusto niya spoon feeding. Hindi tama yun. Dapat kung gusto niya talaga mag-apply, try to read muna, mag-research muna kayo. Pasa. Ganyan din ako nung una Sabi ng kapatid ko, ganyan, magbasa ka muna. Sabi ko, sige, basa-basa ako talaga. And then, syempre, pag DIY ka talaga, kailangan mo talaga magbasa. Kailangan mo mag-research. Kailangan mo i-Google, gamitin mo si Google. Yung stress talagang grabe sa pag DIY ka talaga, kailangan mo magbasa. Masakit sa ulo, intindihin mo. So, yun, after ko ma-upload, nag-lodge ako April 25, 2021. So, nung time nung nakuha ko yung LMIA, March yata yun, March 10. And then, humingi ako ng, yung translation kasi inaabot ng 15 days Almost a month Notarized pa yun Kailangan notarized para talaga maging legal document siya. So, nag-launch ako April 25. Hintay ako ng 1.5 months para sa medical ko. Ito pa, isa pa ito. May mga kababayan tayo minsan na pag-DIY, talaga nagpupursige na magpa-medical agad. Nag-a-upfront agad na wala pang request ng IRCC. So, ngayon, na nangyayari, pag nag-upfront ka, yung hospital o yung clinic na pupuntahan, ang dami ng schedule. Nag-overcrowding na yung schedule. So, ngayon, yung may request ng medical request ng IRCC, hindi ngayon makapagpa-medical, makapagpa-schedule, gawa nga nung marami na upfront medical. Hindi naman natin masabi kasi talagang meron ding upfront medical yung IRCC. Pero siguro mas maganda kung hintayin na lang natin yung advice ng IRCC kasi nga magre-request naman yan. So after 1.5 months, Kabayan, ito ay 1.5 months after mong mag-upload ng mga documents mo. Oo. So, na-upload ko na yung mga documents ko. Nag-biometrics ako. So, nakita ko na dun sa GCK ko, nag-appear na yung biometrics ko. So, ibig sabihin, manonotify ka dun sa CIC account mo kung ano yung mga next step na gagawin mo. Yes. Magme-message sa'yo ang IRCC. Lahat ng tungkol sa pag-process mo ng papel, lahat magme-message yan sa'yo. May mga updates yan. Makikita mo yung through 1.5 months, request sila ng medical. So, medical ako ng June 6. Then, nag-request sila ng police clearance o police certificate dito sa Japan. So, ang ginawa ko naman doon, pagkuha ko ng police certificate in advance, yung pinilapan ko na application form para sa work permit outside
outside Canada, i-print ko yun. Tapos, yun yung dinala ko doon sa police, doon sa headquarters ng police. So, yun yung ginamit. Kaya na-issuehan ako ng habang maaga kasi 30 days lang yung request nun eh. So, yung isa pa yun sa mga tips ko doon sa mga gustong mag-apply. Hindi kayo basta-basta makakuha ng police certificate doon sa ibang bansa na pinuntahan ninyo. So, kasi wala kayong ibang... Hey, sa bagay, iba-iba naman yung yung proseso eh. So, doon sa akin, sa Japan, ang hiningi lang nila kasi, meron kang letter or proof na nag-fill up ka ng application para sa visa. Ayun lang yung magiging dadalhin mo doon para ma-issuehan ka. Sa Japan, ang issuance ng police certificate, umaabot siya ng 15 days. Doon sa mga mag-a-apply galing sa Japan, 15 days. Kung doon kami sa mag-a-apply sa Japan. Okay. Ewan ko lang kung halimbawa galing ka sa ibang... Di ba bansa? Oo. Yun. June 6, after ko mag-submit ng police certificate, naghintay na lang ako ng ilang weeks. So, June 29, na-receive ko yung approval. So, all in all, simula na mag-launch ako, April 25 hanggang June 29, mga 2 months and 4 days lang siya. So, 2 months and 4 days, and then na-approve yung work permit mo. Yeah, work permit. Plus yung passport request nila. So, yung passport stamping. request, ang magre-request din is yung Government of Canada. Yeah, IRCC. Magme-message sila sa'yo. Bigyan ka ng passport request. So, kailangan yung kasi, para pagpadala mo nung passport mo, kailangan naka-attach yung letter na yun. Ito na yung mga kailangan ka ngayon ng courier. Yeah, Ipapadala mo talaga physically yung iyong passport. Oo, kasi for visa stamping na yun. Okay. Together dun sa ano. So, sa case ko, yung visa stamping ko, pinadala sa ICE sa Hong Kong. So, it takes mga 14 days. So, bali pala sa Japan, yung application mo ng work permit, sa Pilipinas yan ipapadala. Kasi yun yung nakakasakop ng ano. Dati kasi, years ago, yung visa processing is nasa Japan. So, nag-change lang siya, nilipat siya ng Pilipinas. Ewan ko kung anong reason. So, yun bali yan yung proseso na pinagdaanan ko. So, all in all, inabot ng ilang months ang iyong naging process from start to finish? 5 months. 5 months, di ba? Oo. So, ibig sabihin, in just 5 months, pwede kang makarating ng Canada basta planchado lahat ng iyong mga dokumento. Yes. So, kailangan kasi, prepare mo na yung mga documents na kailangan talaga sa application. Employment certificates mo, employment contract. Ewan ko kung bakit sila nagre-require ng SSS, work history sa Pilipinas. Kasi may yung mga kababayan natin galing sa Pilipinas nag-a-apply. Hinihingan sila ng work history o yung sa SSS nila, yung ganito. Sa Japan, hindi na kailangan yan. Hindi. Doon nga ako nagtataka, bakit ganun? Ang sinubmit ko lang is Certificate of Employment and Employment Contract. Nagda-doubt pa nga ako kasi baka ako ma-refuse nito kasi wala akong may proof na ganito. Sabi ko, bahala na kasi ganito naman, ito naman talaga yun. Kung i-search nila, kung gusto nilang proof na talaga nagtrabaho ko dito, tawagan nila. Yun lang naman yun. So, ngayon, itong itatanong ng ating mga kababayan, meron ka bang binayaran sa employer at sagot ba ng employer ang iyong plane ticket? Ang pag gano ka, under ka ng Temporary Foreign Workers Program, sagot ng employer lahat, plane ticket mo. Ibig sabihin, pag direct hire ka, libre din ng employer, sagot din ng employer ang plane ticket mo. Agency ka or DIY ka o direct hire, sagot ng employer yan. Kasi nakalagay yan doon sa employment contract under ng Temporary Foreign Worker. O yan, so Program. siguro magiging masaya yung ating mga kababayan na Oo. talagang kumpirmado, di ba? Napanood mo naman siguro yung nilabas kong video nun na nakalagay is free plane ticket. Yeah. So, ibig Kaya sabihin, baka yung iba kasi nagdududa na, hindi naman totoo yung sinasabi ni Sir. O, di ikaw na ang patunay na makakapagsabi na either direct hire ka or under ka ng agency, libre ang plane ticket. Oo, libre talaga. Kasi minsan may mga Pilipino na sasabihin hindi libre kasi nakikipag sila sa employer nila. Sige, kahit sagot ko na pamasahe, ganun, makapunta lang ako sa Canada, bigyan nyo lang ako ng LMIA o ganito, ganyan. Kahit plane ticket ako na bahala. No, mali yun. Bawal yun. Under ng rules ng ESDC, Employment and Services Development, under nun, pag under ka ng temporary foreign workers, hindi mo kailangan magsagot ng employer lahat yan. Tip lang sa ating mga kababayan, huwag po kayong masyadong desperado sa paghahanap ng employer up to the point na o-offeran nyo ng pera ang employer, babayaran nyo, sasabihan nyo na babayaran nyo, kayo na ang sagot sa ganito, baka makasama pa yan sa inyo, baka lalong hindi kayo tanggapin ng mga employer na ito. Kasi itong mga employer na legit, alam nila talaga ang rules ng temporary foreign worker. Hindi po pwede na sila ay maniningil sa inyo,
hindi pwede na sila ay tatanggap ng pera galing sa isang aplikante. So sana malinaw yan mga kababayan. Huwag po kayong magpapakita ng ganyang parang sign of desperation. Dahil lang sa gusto nyo makapunta dito, gagawin nyo lahat ng paraan, which is illegal po yan. Illegal yan sa patakaran ng Government of Canada at alam yan ng mga legit na mga employers. Kasi nakalagay yan sa rules ng talaga sa ESDC. Kaya minsan nakikita ko yung iba, bakit sagot niyo ang pamasahe? Hindi ganun. Saka tingnan niyo yan doon sa contract. Back and forth nga yan Kung talagang hindi ka na pwede, hindi ka makakuha talaga ng employer ulit dito sa Canada after 2 years, sila pa rin ang mamamasahe sa'yo pag uwi mo. Ganun yun. Para sa akin, masasabi ko, hindi rin naman mahirap yung proseso kasi once na nag-sign in ka na, nag-create ka na ng GC key account mo, is yung step-by-step procedure, ino-notify ka mismo ng Government of Canada kung ano yung mga step-by-step na procedure na iyong gagawin. Ang very important lang is bago ka, syempre, makapaggawa ng GC key, ay makapaghanap ka ng employer. Talagang dadaanin nyo sa tiyaga na talagang makahanap kayo ng mga employers na willing na mag-hire ng mga temporary foreign worker na katulad ng na-experience mo na talagang gusto ka nila na i-hire. So ngayon, siguro kabayan, ano ba yung mga masasabi mo, maipapayo mo sa ating mga applicants, lalo na doon sa mga kababayan natin na parang feeling nila is overage na sila, nawawalan na sila ng pag-asa sa paghahanap ng trabaho, ng direct hire ng mga employers. Ano ba ang iyong mapapayo sa kanila? Magtsaka kayo mag-apply. Kahit na kayo ay katulad ko 41 na akong age ko. Kung sa isa pa, kung medyo bata-bata pa kayo, 20s or 30s, mga ganon, gain more experiences yon. Isa pa yun, para mapansin kayo. Huwag niyong madaliin, kasi ako talagang, parang, nung time na nag-apply ako, gusto ko i-rush talaga kasi yung age ko medyo pero hindi factor yon. Then kung meron kayong reliable na tao na pwedeng mapagtanungan, pwede kayo mag-inquire. So before kayo mag-apply, magbasa muna kayo sa cic.gc.ca or sa IRCC website nila. So magbasa muna kayo kung saan nyo gustong mag-apply. So be patient yan sa pag-apply. Ganun talaga. At saka kung halimbawa, katulad na nasabi mo, may mga karagdagan silang katanungan, siguro pwede ka nilang tanungin. Alam ko meron kang YouTube channel, baka gusto mong i-promote. Dati 2 years ago, meron akong So pwede sila sa akin, magtanong. Kasi kahit pa paano meron akong knowledge nga. Pag DIY ka kasi, kahit pa paano alam mo yung proseso So may channel ako, yung Filipino Couple Diary. Yun yung channel. Pag doon sa Facebook ko, meron akong Facebook group doon, yung Jason/Leslie. Ayun. Search na lang din sa Facebook, yung name ko, Jason M. Saman. Ayun. Mag-leave ka na lang ng comment din once na na-upload ko yung video para makapagtanong yung ating mga kababayan sa'yo. Ngayon, meron ka bang gustong batiin? Shoutout mo ngayon. Yung family ko dyan sa Pilipinas. Yung bayaw ko nanonood sa'yo Yun pa, isa pa yun yung bayaw ko. Gusto ko tulungan kasi welder yun siya. Sabi ko, kung halimbawa makapunta man ako, katulad, nandito na ako, kung may mga opportunity na matawagan yung ibang mga companies dito na baka sakali. Yun, yung kapatid ko dito sa Canada, nasa Saskatchewan sila. So yun yung naging ng proseso ng aking pupuntang Canada. Maraming salamat sa Tatoy yung na-interview at na-share ko yung aking journey sa pag-apply. So maraming salamat sa iyo, Jason Saman. Yes. Kababayan natin na successfully nakahanap ng employer through jobbank.gc.ca. Direct hire siya, nanggaling siya cross-country from Japan to Canada. So sana yung journey niya, yung kwento niya, yung experience niya, yung proseso, kung paano yung pinagdaanan niya ay makatulong sa ating mga kababayan na naghahanap ng opportunities dito sa Canada. And siguro sana through his story, ay ma-inspire kayo na magpatuloy sa inyong applications. At siguro, hanggang dyan lang muna mga kababayan. That's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more videos to come. I will see you on my next video.